Purihin po ang ating Panginoon. Isang magandang umaga po sa mga anak ng Diyos at ito po ang inyong lingkod, Pastor Fred Reyes. Ito po ang programang Breakfast with the Lord na sa kung saan ay nagpapatuloy sa ilalim ng Community Victory in Jesus Christ International Christian Community Incorporated. So sa mga katuang po ng inyong lingkod, Pastora Ana Teresa Kalugtong, Pastora Che Hubilla, Pastora Gemma De Tubio, ang inyong lingkod po, ang kabuuhan ng BJC Community ICCI ay bumabati sa inyo ng magandang umaga at purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Ayan po, no? So good morning po sa mga anak ng Diyos. Ang patuloy na panawagan po ng inyong lingkod ay patuloy nating itutok ang ating pandinig sa pakikinig ng mensahe ng mabuting balita sapagkat ito po ang hinahanap ng ating pong Panginoon upang patuloy na patatagin ang ating pong pananampalataya kung paanong sabi nga po ng banal na kasulatan, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at makakapakinig lamang kung mayroong mangangaral tungkol kay Kristo. So purihin po ang ating Panginoon, purihin po ang Diyos na makapangyarihan. Good morning po, good morning, gising na. Today is December 14, opo no, araw po ng Lunes, year 2020, araw na sa kung saan ay itinakda po ng Panginoon upang tayo ay magsalo-salo sa mensahe ng mabuting balita. Araw na itinakda ng ating Panginoon upang ang mga mananampalataya ay minsan pang dulutan ng katagumpayan. Opo, no? So, gising na. Sa umagang ito, tayo po ay haharap sa mensahe ng mabuting balita at patuloy tayong pagpapalain ng atin pong Panginoong Hesukristo, specifically sa atin pong spiritual na kalalagayan bilang mga mananampalataya. So, purihin po ang ating Panginoon. Purihin po ang Diyos na makapangyarihan. Ang inyo pong lingkod ay patuloy ding nananawagan. Kami po sa under the community of BJC ay patuloy na nananawagan. Opo, yun pong ating mga programa na meron tayo under this community. Atin po itong i-share, opo no, atin po itong i-post sa ating mga wall, opo no, sa ating Facebook account, opo no, hayaan natin na ito po ay makita ng ating pong mga mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan. Opo no. At ayun pong ating YouTube account, atin pong i-hit, i-like, opo no, at atin pong i-share. And then, of course, ating i-subscribe. Opo, no? Atin din pong himukin yung atin pong mga kaibigan na i-subscribe ito at patuloy nating pagkaisahan na maipalaganap ang mensahe ng mabuting balita. Yamang alam natin, ito po ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Opo, yung atin din pong daily pledge of prayers. Opo, no, do not forget to pray. Opo, yung ating mga mahal sa buhay. Opo, no, yung ating mga doctors, yung mga nasa medical communities, yun pong mga frontliners. Opo, let us pray for them. Opo, hayaan po natin na ang Diyos ang patuloy na manguna at mag-ingat sa buhay ng bawat individual, pasimula po sa atin hanggang sa buong bansang Pilipinas. So purihin po ang ating Panginoon, purihin po ang Diyos na makapangyarihan. So okay, magandang umaga po sa mga anak ng Diyos. Opo no, ang inyong lingkod ay patuloy na nagpapasalamat sa napakagandang pribilehyo na patuloy na ipinapagkaloob sa atin ng atin pong Panginoon. Sa umagang ito, bago tayo magsimula, I would like to greet first yun pong mga early birds na naandyan at itinalaga ng ating Panginoon na tayo ay magkasama-sama sa umagang ito. So good morning kay
Ate Meli Mateo Ballester, opo, no, good morning po, no, kay Brother Lito Molano, kay Sister Merlin Vergara, kay Franz Margalio, kay Ate Josie Rivo, good morning po. At sa lahat ng mag-o-open pa lamang ng kanilang Facebook para sumubaybay sa programang meron tayo sa umagang ito, good morning po sa lahat. Pagpalain tayo ng atin pong Panginoong Hesukristo. So, mag-i-start na po tayo sa Word of God at bago tayo sa magsimula, tayo po muna ay pansumandaling manalangin. Ama, sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang pribilehiyo na iyo pong ipinapagkaloob sa amin. Yun nga pong kami ay makapakinig na patuloy ng iyong mga salita. Yun nga pong kami ay patuloy na mahasika ng iyong biyaya at sa pamamagitan po ng biyayang ito ay patuloy naming maunawaan ang napakaraming bagay na nilalayon mo po sa amin pong mga buhay. Kaya naman, Ama, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, kami po ay patuloy na dumadalangin at amin pong samo, Ama, na sa pamamagitan po ng mensahe ng mabuting balita na amin pong pagninilayan sa umagang ito, patuloy mo kaming makausap, patuloy mong mabuksan ang aming puso't isipan at hayaan mo po na sa simpleng paraan, ikaw po ay makapangusap sa bawat individual. Simpleng pagpapaunawa po, Ama, simpleng pagbubukas ng aming mga puso at kaisipan, simpleng pagbibigay ng liwanag mula sa banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang mga bagay na naaayon sa iyong kapamaraanan. Salamat po, Panginoon. Amin pong ipinapagkatiwala sa iyo ang lahat ng makikinig, lalo na po ang iyong lingkod na iyong gagamitin sa umagang ito. Langisan po ninyo ang aking labi, ang amin pong patuloy na pagtitiwala sa iyo ay patuloy naming maranasan sa umagang ito at hayaan po ninyo na ang mga nakikinig ay patuloy mong pagpalain ng iyong mga salita. Salamat. Sa iyo namin ipinapagkatiwala maging ang aming mga negatibong kalagayan. Patuloy mo kaming patawarin, Ama, sa mga nagagawa naming pagkukulang at hayaan po ninyo na sa pamamagitan po ng pag-asang nakatanim sa aming mga puso ay patuloy naming asahan at pagtiwalaan na mayroon kang perpektong panahong itinakda sa buhay ng bawat individual. Salamat po, sa iyo namin ipinapagkatiwala ang umagang ito. Patuloy ka pong mapapurihan at dakilain sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa patnubay ng banal na Espiritu Santo. Amen and amen. Ayan po, no? So, purihin po ang ating Panginoon. So, good morning. Opo, no? Good morning sa lahat. Opo, no? Good morning kay Sister Veneranda Castillo. Opo, no? Purihin po ang Diyos. Ayan, opo, no? So, tayo po ay magsimula na. Opo, no? Na tayo po ay nasa Mateo chapter 19. Opo, no? Sa verse 27. Praise the Lord. Opo, no? So, let us read. Opo, no? Sabi dito, then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee. What shall we have therefore? And Jesus said unto them, Verily I say unto you that ye, when have followed me, in the regeneration, when the Son of Man shall sit on the throne of his glory, you also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone that had forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, and or lands, for my name's sake, shall receive
an hundredfold, and shall inherit everlasting life. But many that are first shall be last, and the last shall be first. My brethren, this is the word of the Lord, and let His word be magnified in our midst. So purihin po ang atin pong Panginoon. Opo, no? So, kahapon tayo po ay nagnilay patungkol sa isang napakagandang mensahe concerning salvation, and then we discover concerning this kind of gift na atin pong tinatanggap mula sa atin pong Panginoon. Matatagpuan po natin na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos sa atin po bilang mga mananampalataya. At ito po ay nagmumula sa tinatawag na biyaya ng Diyos. Opo, no, bunga ng tinatawag na pananampalataya. Opo, no, so salamat sa atin pong Panginoon na pag pinag-usapan po natin yung regalong ito. Salamat sapagkat ikaw yung isa sa tinatawag na mayroong pangangailangan about this. Opo, no, sapagkat pag pinag-usapan po natin yung tinatawag na regalo, ang regalo ay hindi matatawag na regalo kapag hindi mo ito pangangailangan. Opo, no, so dahil ito iyong pangangailangan, binigyan ka ng Panginoon, at salamat sa Diyos na ito po ay iyong tinataglay sa kapanahunan. Opo, no, so we discover that the nature of this salvation, it is a gift. Opo, no, binigyan ka ng Diyos ng tinatawag na pananampalataya. Opo, no, binigyan ka ng tinatawag na biyaya ng ating pong Panginoon, at bunga ng pananampalataya at biyayang ito ay ating tinamo ang tinatawag na kaligtasan. So salamat sa ating pong Panginoon. It is not by our works. Opo, but it is a gift. Opo, no, so purihin po ang ating Panginoon. So, we discover na ito ay ipinapagkaloob ng Diyos sa gusto niyang pagkalooban, kasi ito po yung nature ng tinatawag na habag ng Diyos. Pag sinabing habag ng Diyos, sabi ng ating Panginoon, kahahabagan ko ang ibig kong kahabagan. Opo, no, at tatawagin kong mga anak ng Diyos yung dating hindi sakop ng kanyang bayan. Opo, no, o hindi sakop ng kanyang sambahayan. So concerning this salvation, opo, no, ito ay bunga ng pagpapasya ng atin pong Panginoon. Opo, no, kasi concerning this kind of gift, sino nga po ba ang naghangad nito doong una? Wala pong naghangad nito. Opo, no, praise the name of the Lord. So kung mayroon man, opo, na naghangad ng tinatawag na kaligtasan, ito po yung tinatawag na mga Pariseo at Iskriba na mayroon namang kondisyon o maling motibasyon ng kanilang isipan. Opo, no, they work for that salvation hardly. Opo, no, sila po ay buong giting na nagsisipag trabaho upang maipagmalaki nila na sila ay may karapat-dapat na buhay, na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Opo, no, buong inam na sinasaliksik ang banal na kasulatan. But sad to say na sa banal na kasulatan, hindi nila natagpuan ang atin pong Panginoong Hesukristo. Opo, no, ano ang natagpuan nila sa banal na kasulatan? Yung natagpuan nila na sila ay marunong, sila ay magaling, sila ay karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po nagkaroon ng tinatawag na malaking problema yung binatang mayaman na lumapit sa atin pong Panginoong Hesukristo at nagtanong, what shall I do that I might have eternal life? Opo, no, so nagtanong ang atin pong Panginoong Hesukristo, na iisagawa mo ba ang kautusan, o nauunawaan mo ba ang kautusan? Opo, no, o alam mo ba ang kautusan? Opo, what is the real meaning of that question? Opo, ang tunay na kahulugan po ng katanungang ito ng atin pong Panginoong Hesukristo ay kumakatawan sa katagang, alam mo ba na ikaw ay makasalanan dahil sa kautusan? Praise the name of the Lord. Opo, no, kasi kung walang kautusan, walang paglabag, at kung walang paglabag, wala sanang kasalanan. Pero sabi ng banal na kasulatan,
Opo, nang dumating ang kautusan, lumaganap ang kasalanan. So the question of our Lord Jesus Christ to that man, opo, no, to this young ruler, alam mo bang ikaw ay makasalanan? Opo, no, at nagkaroon ng mahabang conversation pa at sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung gusto mong maging perpekto, sell everything what you have and give it to the poor para magkaroon ka ika ng kayamanan sa langit. Ipagbili mo ang lahat ng iyong mga ari-arian, ipamigay mo ito sa mga dukha. Opo, at nang magkaroon ka ng kayamanan sa langit. At ang binatang mayaman ay umalis na nalulungkot ano ang kadahilanan sapagkat siya ay napakayaman. Praise God. Opo, no, at ang ating Panginoong Hesukristo ay lumapit sa mga sumusunod sa kanya at nagsabi siya, napakahirap talaga sa isang mayaman na mapagharian ng Diyos. Mas madali pa sa isang kamelyo na makapasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na maligtas. Opo, no? So, si Apostol Pedro lumapit sa ating Panginoon, kung ganyan po ang kaligtasan, sino ang maliligtas? At ang atin pong Panginoong Hesukristo ay tinitigan ng buong giliw ang mga alagad at sinabi sa kanila, ang bagay na ito ay imposible sa tao. But with God, all things are possible. Praise the Lord. At lumapit nga si Pedro at sabi ni Pedro, Guro, tingnan ninyo. Iniwan namin lahat. Opo, at sumunod kami sa iyo. Ano naman ang para sa amin? Opo, no? Ano naman ang meron kami? Praise the name of the Lord. Opo, this is a very crucial question for me. Opo, no? Na magmumula sa tao at itatanong po sa atin pong Panginoong Hesukristo. Opo, this is a very crucial. Opo, no? Para sa akin, ito po ay isang napaka-harsh na katanungan. Guro, tingnan ninyo kami. Iniwan namin lahat at sumunod kami sa iyo. Praise God. Ano naman ang para sa amin? Opo, at sumagot ang atin pong Panginoong Hesukristo, verily. Opo, yung katagang verily, assuredly. Opo, no, ito yung mga kataga na mayroong assurance. Opo, no, mga kataga na mayroong kalakip na kasiguraduhan. Kapag ang atin pong Panginoong Hesukristo ay nagsalita ng katagang assuredly, verily, opo, mga katagang mayroong repetition, opo, ito yung mga kataga na mayroong kasiguraduhan. Opo, no, hindi ibig sabihin na ang ibang mga pangako ng atin pong Panginoong Hesukristo ay walang kasiguraduhan, but Jesus, He want to declare the truth in the front of these believers na kasama niya noon. He want to declare it, opo, no, very clearly. Opo, no, sabi ng ating Panginoon, verily I say unto you that you which have followed me, in the regeneration when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, you also shall be sit upon the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Opo, no, ito yung binanggit ng atin pong Panginoong Hesukristo, specifically to the 12 apostles. Opo, no, nasa kung saan sa panahon ng tinatawag na regeneration, sa panahon na baguhin na ng Diyos ang lahat ng bagay, ang mga alagad ay uupo, no, nakasama ang atin pong Panginoong Hesukristo sa kanyang kaluwalhatian, opo, upang hatulan ang 12 tribo ng bansang Israel. Praise the name of the Lord. This is a very wonderful, it is amazing promise
Opo, na mayroon ang atin pong Panginoon specifically for the 12 apostles. Opo, no? Sabi doon, and everyone, sabi doon, and everyone, he is talking about to us who believe in God. Sabi ng 29, and everyone that had forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold, and shall inherit the everlasting life. Praise the name of the Lord. Opo, reminder, but many that are first shall be last, and the last shall be first. Opo, no? Ano yung dahilan? Bakit sa ganitong uri ng estado, sinabi ng atin pong Panginoong Hesukristo, maraming mauuna na mahuhuli at maraming nahuhuli na mauuna? What is the meaning of it? Opo, no? So, ito po yung atin pong pagnilayan for this morning. Opo, no? Unahin natin muna sa tinatawag na ligtas. Ligtas. Tayo ay ligtas na. At hindi naman ibig sabihin na ikaw ay nauna, dumating sa puntong nahuli ka, hindi naman ibig sabihin na nawala yung iyong kaligtasan. Opo, no? Jesus, he is talking about the reward. Praise the name of the Lord. Opo, no? Kapag pinag-usapan po natin yung tinatawag na ikaw ay nauna at nahuli ka, o kaya ikaw ay nahuhuli at nauna ka, ano yung kadahilanan? Bakit mayroong ganoong uri ng sitwasyon pagdating sa aspeto ng paglilingkod sa atin pong Panginoong Hesukristo? It is a exclusive reminder to us who followed Him, who served Him. Opo, no? Exclusive reminder. Opo, bakit sinabi mo, Pastor Fred, na exclusive reminder? Kasi hindi po ito paalaala ng Panginoon para sa lahat ng tao. Ito po ay paalaala lamang ng atin pong Panginoong Hesukristo doon sa mga sumusunod sa Kanya, iniwan ang kanilang pamilya, opo, no, iniwan ang kanilang mga hanap buhay, iniwan ang kanilang mga ari-arian, kamag-anak, anak, opo, no, at maging yung mga bagay na mahalaga sa kanilang buhay, iniwanan nila at sumunod sa atin pong Panginoong Hesukristo. Opo, no, ito po ay eksklusibong paalaala. Opo, no, kasi po pag pinag-usapan po natin yung tinatawag na pagsunod sa atin pong Panginoong Hesukristo, there are so many followers of Christ mula noon, opo, no, until now, ang sumusunod sa atin pong Panginoong Hesukristo na mayroong tinatawag na wrong focus or wrong motivation. Opo, no? So, pag pinag-usapan po natin yung tinatawag na wrong focus, ano yung mga maling focus o mga maling motivation na mayroon ang mga sumusunod sa atin pong Panginoong Hesukristo na dapat silang mapaalalahanan? Opo, no? Isa na po dito yung tinatawag na pagdating sa aspeto ng pangangailangan. Mayroong mga nagsisipaglingkod sa atin pong Panginoong Hesukristo na gagamitin lamang yung aspeto ng paglilingkod sa Diyos para matugunan yung kanilang personal na pangangailangan. Opo, no, specifically yung tinatawag na mga basic needs ng tao. Opo, no? At yung iba nakakalungkot isipin na ang paglilingkod sa atin pong Panginoong Hesukristo ay kinasangkapan para po sa tinatawag na pleasure na kanilang kailangan. Praise the name of the Lord. Opo, no, ang paglilingkod po sa atin pong Panginoon ay isang uri ng bagay na ang Diyos ang nagprograma sa atin pong buhay. Opo, no? Sabi nga ng isang mangangaral, I'm talking about Pastor John Piper,
Opo, no, sabi niya, the chief end of man is to glorify God by enjoying Him forever. Opo, no, ang paglilingkod po sa atin pong Panginoon ay isang uri ng tungkulin o gampanin na ang Diyos ang nagtalaga sa bawat isa sa atin, at sa pamamagitan po ng paglilingkod sa atin pong Panginoon, dapat nating ma-enjoy yung kanyang presensya. Hindi po yung mga bagay na po pwede nating tamasahin sa panahon o sa aspeto na tayo ay naglilingkod sa Kanya. Opo, no? Totoo na pag pinag-usapan po natin yung tinatawag na paglilingkod sa atin pong Panginoong Hesukristo, pagsunod sa Kanya, opo, no, sa mga lakad na Kanyang pinagdaanan, totoo na po pwede kang padanasin o makadanas ng tinatawag na pleasure. Opo, no, pag sinabing pleasure, opo, no, sa paglilingkod sa atin pong Panginoong Hesukristo po, pwede kang mapalakpakan ng tao. Po pwede kang purihin. Ang mga bagay na yan ay naranasan na po ng inyong abang lingkod at patuloy na nararanasan. Kung minsan, nararanasan ko din yung maalipusta at mapagsabihan ng kung ano-anong negatibong mga bagay dahil naglilingkod nga ako sa atin pong Panginoong Hesukristo. At hindi lang naman ako, maging ang mga iba pa na sumusunod at naglilingkod sa atin pong Panginoong Hesukristo, nakakaranas ng tinatawag na kasikatan, opo, no, at kung minsan nga ang pleasure ay naipagkakaloob, resulta ng tinatawag na paglilingkod sa atin pong Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi dapat magkaroon ng tinatawag na pagka-divert ng iyong focus, pagka-divert ng iyong motivation. Do not forget that our focus is to glorify God. That's the focus we have. This is the main purpose. Opo, no, bakit tayo tinawag ng atin pong Panginoong Hesukristo? Bakit tayo tinawag ng Diyos? To glorify Him. Opo, no, so maraming aspeto ng tinatawag na paglilingkod sa atin pong Panginoon. Isa na po dito yung katulad nito na ginagawa ng inyong abang lingkod. Opo, no, ang tumayo sa pulpito, opo, no, magsalita sa harap ng napakaraming tao, at dahil ngayon nga po ay pandemic, opo, no, walang tinatawag na face-to-face gathering, walang Sunday service, kaya ganito yung tinatawag na aspeto ng pamamaraan kung papaano ang inyong abang lingkod ay magpatuloy sa paglilingkod sa atin pong Panginoon para bigyan siya ng tinatawag na kaluwalhatian. Opo, hindi ibig sabihin na kaya kong bigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon, pero tinawag niya ako sa ganitong uri ng tungkulin. Ang Diyos ang gagawa ng kapamaraanan para bigyan ako ng kakayahan na siya ay mabigyan ng kaluwalhatian. Sapagkat ang Diyos mismo ang nangako. Opo, no? Ang magandang bagay na pinasimulan niya sa atin pong mga buhay ay kanyang lulubusin hanggang sa panahon ng kanyang muling pagparito. So along the way na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, ang inyong abang lingkod ay naglilingkod sa atin pong Panginoon, ang Diyos ang gagawa ng paraan upang ang kanyang layunin sa akin pong buhay ay aking maisakatuparan. Sabi nga ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Opo, no? So ito yung pamamaraan na ginawa ng Diyos sa buhay ng inyong abang lingkod upang ang atin pong Panginoong Hesukristo together with our God the Father and then the same time the Holy Spirit, opo, no, na sa kung saan ay gumagabay sa bawat mananampalataya, mabigyan natin sila ng kaluwalhatian. So ito yung focus, ito yung daan na nilalakaran ng inyong abang lingkod. Opo, at sa iba naman yung pamamaraan. Opo, no, mayroong tinawag ang atin pong Panginoong Hesukristo hindi para mangaral ng mensahe ng mabuting balita, kundi para sumuporta sa pangangaral ng mensahe ng mabuting balita. Opo, no? Kaya nga binanggit ng atin pong Panginoong Hesukristo, mayroong nag-iwan ng lupa.
How do we imagine na sa panahon po ng mga apostol, mayroong mga mananampalataya na ibinebenta nila yung kanilang ari-arian para lamang suportahan sa pangangaral ng mensahe ng mabuting balita ang mga apostol? So yung ganyang uri po ng panawagan ay hindi napuputol. Opo, mayroon pa rin pong mga mananampalataya sa atin pong kapanahunan ang naandyan buong pusong sumusubaybay sa pangangaral ng mensahe ng mabuting balita at ang bawat makitang aspeto na kailangang suportahan ay kanilang sinusuportahan para lamang maipagpatuloy ang pangangaral ng mensahe ng mabuting balita. Opo, no, may mga pagkakataon ako'y nagpupuri sa ating Panginoon. May mga pagkakataon na ang ilan sa mga taga-subaybay ng programang ito ay nagbibigay ng tinatawag na load o gamitin ko yung katagang libreng load. Ano ang kadahilanan? Kasi baka pagdating ng bukas ako'y singilin doon sa mga iniloload sa aking cellphone. Biro lamang po, no? Biro lamang po. Pero ayun po, no, maliliit na bagay, but we see na sa pamamagitan po ng maliliit na bagay na yon, naiipagpatuloy ng inyong lingkod ang patuloy na paglalahad ng mensahe ng mabuting balita sa buhay ng bawat individual na nangangailangan nito at sa bawat pagkakataon na nailalahad ang mensahe ng mabuting balita sa pamamagitan ng maliit na bagay na ipinagkaloob ng isa sa mga sumusunod sa atin pong Panginoong Hesukristo para ang inyong abang lingkod ay makapagpatuloy sa pangangaral ng mensahe ng mabuting balita. Na makikita po natin na ang Diyos ay patuloy na nabibigyan ng tinatawag na kaluwalhatian. Opo, no? Mayroon namang iba na nakakaranas ng hindi ordinaryong sakripisyo. Bakit po? Kasi po pag pinag-usapan po natin ang paglilingkod sa atin pong Panginoong Hesukristo, hindi lahat ng naglilingkod sa atin pong Panginoong Hesukristo ay nakakaranas ng tinatawag na pleasure. Hindi po lahat. Mayroong mga taong nakakaranas na sila'y alipustain, hamakin, duro-duruin. Hallelujah, pagwikaan ng tinatawag na mga pangit na bagay. Opo, dahil sa kadahilanang sila'y naglilingkod sa atin pong Panginoong Hesukristo. At hindi naman po nakakapagtakayan. Bakit? Kasi kung ang atin mismong Panginoong Hesukristo inilipusta at pinagwikaan ng pawang kasinungalingan dahil sa siya ay sumunod sa saloobin ng ating Amang nasa langit, ganun din yung mga taong sumusunod sa Kanya. Opo, no? So mayroong mga taong makakaranas hindi lamang ng tinatawag na katanyagan, kundi maging ng mga pangit na bagay. Ano ang kadahilanan? Dahil sa sila'y sumusunod sa atin pong Panginoong Hesukristo. But I need to remind each one of us, huwag tayong hihiwalay sa focus. Praise the name of the Lord. Opo, no? Patuloy natin itong idulog sa atin pong Panginoong Hesukristo na huwag kaniyang hayaan na ma-divert ang isipan at ang ating puso dahil lamang sa mga negatibo o positibong resulta ng paglilingkod natin sa atin pong Panginoong Hesukristo. Praise the name of the Lord. Yes, of course, tayo po'y, gamitin ko yung katagang tayo po'y tao. Kapag ikaw ay napagwikaan ng mga pangit na bagay dahil naglilingkod ka sa atin pong Panginoong Hesukristo, aminin natin ang totoo na may mga pagkakataon na tayo ay naaapektuhan. Tayo ay nasasaktan. Opo, no? Sino bang tao ang binato ng bato at sinabi niya, oy, sarap naman. Pwede bang isa pa? Praise the Lord. Wala pong ganun. Kapag ikaw ay napagwikaan dahil napagwikaan ng pangit na bagay dahil naglilingkod ka sa atin pong Panginoong Hesukristo, of course, masasaktan ka, but huwag kang hihiwalay sa focus. Opo, no? Lagi mong tingnan ang atin pong Panginoong Hesukristo. Look always unto Jesus. He is the author of our faith. He is the one who gave it to you. Mayroon kang pananampalataya at ang pananampalatayang iyan ay mula sa Diyos.
Opo, at ang purpose ng pananampalatayang iyan ay para papagtagumpayin ka sa laban ng buhay habang naandito tayo sa ibabaw ng mundong ito. Praise the name of the Lord. Opo, no? Always look unto Jesus. He is the author of faith. Pag sinabing He is the author of faith, sa Kanya ito nagmula at sa Kanya natin makikita kung paano niya ini-apply sa Kanyang buhay ang pananampalatayang ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Opo, at kung paano makikita natin ito sa ating Panginoong Hesukristo, how can He apply it into His life? Opo, no? Sa ganoong din paraan makikita natin kung paano natin i-apply sa atin pong buhay ang pananampalatayang ibinigay sa iyo ng atin pong Panginoon. Opo, no? Kaya pag pinag-usapan po natin yung buhay pagsunod sa atin pong Panginoong Hesukristo, napaka-importante na ikaw ay laging nakatutok sa atin pong Panginoong Hesukristo because Jesus He said, without me, you can do nothing. Opo, no? So, tutok sa atin pong Panginoong Hesukristo. Opo, no? Maraming mga nakaranas ng pag-uusig ang humiwalay na sa atin pong Panginoon. At ito po'y matatagpuan po natin sa parable of the word. Opo, no? Parable of the sower. Pakikita po natin yung mga binhing na laglag sa tabi ng daan, yung mga binhing na laglag sa batuhan, yung mga binhing na laglag sa dawagan. Praise the name of the Lord. Opo, no, kung saan hindi naman nanatiling binhi, tumubo po iyon, pero pagdating ng mga pag-uusig, opo, no, pagdating ng pagsikat ng araw, pagdating ng tinatawag na kapabayaan sa buhay paglilingkod sa atin pong Panginoon, ang binhing tumubo ay hindi pinakinabangan. Praise the name of the Lord. So napaka-importante ng tinatawag na focus. The more you serve the Lord, the more you look unto Him. Opo, no? Do not look at the blessing. Ito po'y luma ng salawikain ng mga mananampalataya. Do not look at the blessing. Look at your blessor. Opo, no? So, ito yung maling sitwasyon sa katano. This is a very crucial question came from Peter. Guro, tingnan ninyo, iniwan namin lahat. Anong para sa amin? Opo, no? This is a very crucial question. Opo, no? Para bang, opo, no? Kung si Pastor Fred ang magninilay patungkol sa mga katagang ito, para bang ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran ay hindi alam kung ano ang bagay na igaganti sa kanya sa aspeto ng paglilingkod niya sa Diyos. O baka maaaring maraming mga mananampalataya na ganito ang kalagayan sa atin pong kapanahunan na nagtatanong sa atin pong Panginoon. Ano naman ang para sa amin? Naglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Opo, ano naman ang para sa amin? Opo, no? Pinapagpala namin ang mga lingkod mo, Panginoon. Ano naman ang para sa amin? Hindi po ako tumitigil araw-araw ng paglilingkod para sa iyo, Panginoon. Praise the name of the Lord. This is a very crucial question. Opo, we need to know that God, He is the God who knows all things. Praise the name of the Lord. Excuse me po, no? Siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Opo, yung atin pong pagpapasimula, yung atin pong paglakad sa kapanahunan at maging yung atin pong patutunguhan, ang Diyos po ang nagtakda. Praise the name of the Lord. Sabi ng isang mangangaral, I'm talking about R.C. Sproul, opo, no, ginagampanan lamang natin ang ating papel sa isang pelikula, ang script ay kompleto na. Praise the name of the Lord. Just follow your director. Praise God. Opo, no? So, God, He is all-knowing God. Opo, no, sa paglilingkod natin sa atin pong Panginoon, alam niya yung ating pagpapasimula kung paano niya tayo tinawag at alam din niya kung paano tayo lalakad bilang naglilingkod sa Kanya at alam din niya yung ating patutunguhan.
Pero sinabi ng atin pong Panginoong Hesukristo, mayroong nauna na nahuhuli at mayroong nahuli na nauuna because of wrong focus. Just the focus is very important to each one of us. Opo, no? Praise the name of the Lord. Kaya ang atin pong Panginoong Hesukristo, opo, no, ganun pa man, maliman yung, para sa akin, maliman yung tinatawag na pagtatanong ni Apostol Pedro, opo, no, sabi niya, tingnan po ninyo, Panginoon, iniwan namin lahat. Ano naman ang para sa amin, ang atin pong Panginoong Hesukristo ay malumanay pa rin tumugon sa atin pong sa atin pong kapatid na si Apostol Pedro. And he said to him, sabi doon, verily I say unto you, for this time, for this moment, Jesus made it sure for Peter. Made it sure for you and me. Verily I say unto you, that you which have followed me, anyone who followed Jesus, in the regeneration when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, you also shall sit upon the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. So yung last portion, ito po ay exclusive na gagawin ng mga apostol para sa bansang Israel. Pero doon po sa tinatawag na pagtugon po natin sa panawagan ng atin pong Panginoong Hesukristo, hindi papayag ang Diyos na wala kang tatanggaping gantimpala. Mayroong nakalaan na reward para sa iyo ang atin pong Panginoong Hesukristo. At ang reward na ito ay hindi gagawin pa lamang ng atin pong Panginoon. Ito po ay naandun na sa paanan ng trono ng Diyos. Hihintay lamang ng iyong pagdating o ng panahon na ikaw ay makarating sa paanan ng trono ng ating pong Panginoong Hesukristo. Praise the name of the Lord. And everyone that had forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, for the sake of the name of Jesus. Hallelujah. We need to look always unto Jesus. Bakit nakakabulag po ang kasikatan? Kaya nga sabi ni Haring Solomon, huwag mo po akong lubhang pakapayamanin, baka ikaw ay aking makalimutan. At huwag naman po ninyo akong pakapaghirapin, baka ikaw ay aking sumpain. Ang isip ni Haring Solomon ay nakatutok sa likas na kalagayan ng isang tao. Praise God. Ang atin pong likas na kaligayan, we are weak. Hindi po natin sigurado, hindi po natin tiyak kung kaya nating manatiling tapat hanggang wakas. Pero sa pamamagitan ng pananampalatayang ipinagkaloob sa iyo ng atin pong Panginoong Hesukristo, kaya mong manatiling tapat hanggang wakas. Praise the name of the Lord. At sino ang magtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang mga anak ng Diyos. At papaano sila magtatagumpay? Sa pamamagitan po ng pananampalataya. It is very clear na sinabi po ni John the Beloved. So napakalinaw po nito. Kaya naman,
Opo, no? Sabi ng atin pong Panginoong Hesukristo, opo, no? Shall receive 100-fold, opo, no? And shall inherit eternal life. Opo, makikita po natin na nakaseparate yung tinatawag na eternal life. Opo, no? Jesus, He is talking about our final destiny. Opo, no? Tandaan po natin, we are predestined to be conformed to the image of His Son. Opo, no? Pero meron pa rin tinatawag na final destiny. And what is that? Eternal life. Nasa kung saan tayo po ay mananahan sa piling ng atin pong Panginoon habang panahon. So the question is this: ano ang ginagawa natin habang tayo ay naandito sa lupa at naglilingkod sa atin pong Panginoon? Praise God. Opo, no, bago magpaalam ang inyong abang lingkod this morning, gusto kong puntahan muna ang isang napakahalagang kataga na sa kung saan minsan ko nang nabanggit sa panahon ng akin pong pangangaral. I'm talking about the word compassion. Opo, no? So, ang compassion po ay napakahalaga na isa sa ginagamit ng atin pong Panginoong Hesukristo, motivator ng atin pong focus. Opo, no? Napaka-importante po nito. Ang atin pong Panginoong Hesukristo, He died on the cross because of His compassion to us. Anong ibig sabihin po noon? Tayo po ay kadugtong ng kanyang bituka. Alam niya yung ating mga pangangailangan, alam niya yung ating kagalakan, alam niya kung ano yung ating kasipayuan. Lahat alam ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ang compassion po ay isang uri ng bagay na nagmo-motivate sa buhay ng inyong abang lingkod. Bakit ako nananatiling nakatutok sa atin pong Panginoon sa kabila ng napakaraming pag-uusig na nararanasan ng inyong abang lingkod? Ano ang kadahilanan? Sapagkat kung papaanong alam ng Diyos yung inyong mga pangangailangang espiritual, ang inyong abang lingkod ay nakakaunawa patungkol sa inyong pangangailangang espiritual. Yes, of course, tumigil man si Pastor Fred ng pangangaral, marami kayong po pwedeng puntahan upang makapakinig ng tinatawag na pangangaral. Pero aminin natin ang katotohanan na iba ang kaloob ng Diyos sa akin sa aspeto ng pamamaraan kung papaano mangaral, at iba din yung pamamaraan ng iba kung ano yung ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon sa aspeto ng pangangaral. Praise the name of the Lord. So, ang inyong abang lingkod, I was moved by compassion. Sapagkat alam ko po na maraming mga bagay na hindi ninyo mauunawaan sa iba na ginagamit ng Diyos sa inyong abang lingkod para maipaunawa ito sa inyo. Opo, no? So the question is this: are we moved by this kind of compassion? Opo, no? Ang bituka ng Panginoong Hesukristo ay kadugtong ng aking bituka, at ang bituka ko ay umuugnay sa inyong bituka. Talking about this compassion, kadugtong din po ba yan ng bituka ng ating Panginoon? Kadugtong din po ba yan ng bituka ng inyong abang lingkod? Ang ibig kong sabihin, nauunawaan po ba natin ang pangangailangan ng bawat individual na mananampalataya? Are we having the right focus in serving God? Tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus,
na andito po kami ngayon sa iyong harapan. Umaamin, Panginoon, sa amin pong mga kahinaan. We are weak. There are times, Father God, na yung pong aming focus sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay nai-divert ng mga negatibong bagay na amin pong nararanasan. May mga pagkakataon po, Panginoon, na kami po ay nalilihis ang isipan, ang aming puso, dahil po sa panahon kami ay napupuri, napapalakpakan, o mga panahon din na dumadanas kami ng mga pag-uusig. Pero salamat nga po, Panginoon, na naandyan kang lagi sa aming tabi para kami po ay mapaalalahanan. Kami po ay tinawag para ikaw ay aming mapaglingkuran. Kami po ay tinawag upang ikaw ay aming mapapurihan. Kami po ay tinawag mo, Panginoon, at sumusunod kami sa iyo, sa iyong lakad, sa iyong yapak, sapagkat ang iyong intensyon sa amin pong buhay ay patuloy kang luwalhatiin at maparangalan sa mundong ito na amin pong ginagalawan. That's why, Father, we are praying in the name of Jesus. Huwag mong hayaan na kami po ay makalakad lamang na ang takbo ng kaisipan ay nakatutok sa mundong ito na aming ginagalawan. Kundi bagkos, Ama, sa pangalan ni Jesus, aming dalangin na kami po ay makalakad sa mundong ito na ang intensyon, ikaw po ay luwalhatiin at patuloy na maparangalan. So, Father God, sa iyo namin ipinapagkatiwala ang buhay ng bawat tinawag mo, ang buhay ng bawat pinili mo, ang buhay ng bawat itinalaga mong magkamit ng kaligtasan at makasama pagdating ng panahon sa iyong kaharian. Akin po itong idinudulog sa iyo, Ama, sa umagang ito, at dalangin ko po, Panginoon, na kami po ay iyong patuloy na bigyan ng sapat na kalakasan upang makapagpatuloy ng buong kagalakan na naglilingkod sa iyo bilang aming Diyos na makapangyarihan. So we are praying for each one, Father God, in the name of Jesus. Just continuously strengthens us, Father. At hayaan po ninyo na ang aming tutok ay manatiling nakatutok sa pagbibigay ng parangal sa Diyos na makapangyarihan. Sa iyo namin patuloy na ipinapagkatiwala ang amin pong mga buhay at sa umagang ito, akin pong patuloy na idinudulog sa iyo ang buhay ng iyong mga anak na sa kung saan ikaw po ang nag-iisang kagalakan. We are praying, Father God, sa buhay ng iyong mga lingkod na sa kung saan ay iyong itinalaga para ikaw po ay patuloy ding maparangalan. So we are praying for these people, Father God. Opo, no, we are praying for these people, for these believers, na sa kung saan ay tinawag mo, Panginoon, upang ikaw ay papurihan. Tinawag mo, Panginoon, upang ikaw ay luwalhatiin. So I pray for these people. Sila Ate Meli Mateo Ballester, Sister Merlin Vergara, Sister Marilyn Ferilla, sila Ate Helen Marsan at Kuya Rick Marsan, the entire Marsan family. We are praying for these people. Kila Michael and Sister Lynette Imperial Malabad, kila Nanay Lucy and Tatay Hunyong Malabad, sila Brother Junjun o Dondon Malabad and family. Father God, we are praying for them. Praying also kila Brother Romnick and Sister Kat Valerio. We are praying Father God, na patuloy mo pong i-comfort si Brother Romnick base sa isang sitwasyon na sa kung saan ay binawian ng buhay ang isa sa kanyang mga kapatid. So Father God, comfort him, Father God. Akin pong dalangin na hindi ito makapag-alis ng kanyang focus, opo, no, at patuloy kanyang mapaglingkuran. Kaya Panginoon, sa iyo ko po ipinapagkatiwala ang anak mong ito. Praying also kina Brother Victor Condis Giriva,
kila Sister Love Garcia Domingo, Sister Monica Garcia Domingo. We are praying for them. Ganoon din po sa Margallo family, praying for Franz, Fumika, and Nusumi Matsusaki, kila Manay Salvi, kay Cheryl, kay Faye, kay Jo Marie, Jonathan, Freshelin, the entire Margallo family, we are praying. Ganon din po kila Aikushin and family, Sister Angie De Vera and family, praying for Sister Leia Limit, the Factoranan and family, Sister Nieves Limit. Ganon din po sa buhay nila Ate Nelia Laraya, Kuya Jose Laraya, Brother Bart Sibulyina, Sister Susan, and Brother Edgar Limbo, kay Nanay Presi, kay Sister Grace Murillo, Sister Oyes, and Sister Nori Sabilita, the entire family of these people, opo no, na sa kung saan ay naglilingkod sa iyo, Panginoon, hawag mo po silang makalimutan, O Diyos. We are praying for Kuya Fernan Lucero, Brother Rodel Cabanganan, opo no, Sister Estela Tirania, Brother Tito Tirania, Sister Marivet Reyes Caniega, we are praying for them. Maging sa mga kabataang ito, diyan po sa lugar ng Batangas Province, together with Brother Genesis Ditubio, sila Ryan, Lenny, Rona, and Jessa. Father God, we are praying na sila po ay patuloy mong samahan at bigyan ng pagkakataon upang ikaw po ay patuloy na maparangalan sa pamamagitan po ng kanilang mga buhay. And of course, Father God, I am praying for the entire BJC Metro Manila Local Church, BJC Apalit Local Church, BJC Pitugo Local Church. I am praying for this community. Akin pong dalangin na bawat individual na bahagi ng community ito ay patuloy mong masamahan at pagpalain, bigyan ng sapat na kalakasan at dumating po ang panahon, matagpuan po namin ang aming buhay na kami ay nakatayo sa iyong harapan sa dako at trono ng iyong kaluwalhatian. So Father God, thank you for this kind of benefits we have na ikaw po ang nagtakda at ngayon nga po ay nakatalaga para sa bawat makakarating sa iyong kaluwalhatian. So Father God, thank you for this great privilege. I am praying of course sa mga Bible studies na meron po ang bawat churches. Sa akin pong dalangin na patuloy mo po silang samahan at bigyan ng tamang pag-focus sa aspeto ng pangangaral ng mensahe ng mabuting balita. Praying for Magnificent Jesus Church sa buhay po na pinangungunahan po ni Pastor Arman de la Peña and Sister Glo de la Peña. Praying also sa DVS Bible Study Live na pinangungunahan po ni Pastora Cora Vasquez, sila Sister Mary Gonzalo, Sister Mary Ann, Sister Marivet Rosales. Praying also, Father God, sa si Jesus ang pag-asa na pinangungunahan po ni Pastor Ed Resuello and together with Ate Prime Resuello. Praying also, Father God, sa Jesus Christ True God and Eternal Life Church na pinangungunahan po ni Pastora Lalay Bandoy together with Sister April Limbo and Sister Geneva Nicolas. So Father God, praying also sa buhay po na nila Sister Elma Gutierrez na sa kung saan ay iyong itinalaga para pangunahan ang GCL Church diyan po sa lugay ng Mabalanoy, San Juan, Batangas, together with Sister Chumi Coronel and Sister Veneranda Centino Castillo. So Father God, we are praying also sa pamangkin ni Sister Veneranda and I declare for complete healing sa buhay po ni Jubilin Castillo, isang 5 years old child na noong unang panahon ay natuklasang mayroong stage 5 kidney disease. So Father God, we are praying for healing and we declare
na siya po ay kumpleto mo ng pinagaling. So, Father God, sa mga pagpapalang ito na amin pong nararanasan at tinatamasa mula sa iyo, nawa ay patuloy ka naming maparangalan at mabigyan ng tinatawag na kaluwalhatian. So, Father God, sa iyo namin ipinapagkatiwala ang lahat at we are praying, I am praying for the entire BJC. Pasimula po sa Metro Manila hanggang sa Apalit, Pampanga, hanggang sa Pitugo, Quezon, at sa bawat buhay ng individual na nakikinig ng mensahe ng mabuting balita sa umagang ito, sa iyo namin ipinapagkatiwala ang buhay ng bawat isa. Akin pong dalangin na sa pamamagitan lamang ng mensaheng ito na patuloy naming napapakinggan tuwing umaga, ay pagpalain po ninyo ang kanilang mga buhay. So, Father God, thank you for this great benefits we have. Salamat po. Sa iyo namin ipinapagkatiwala ang lahat at hayaan po ninyo na sa umagang ito, amin pong patuloy na ideklara na bawat panalangin na amin pong idinulog sa iyo ay meron kang katugo ng ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So praise the Lord. Opo no. So good morning. Opo no, nakatapos na naman tayo ng isang programa na sa kung saan ako po'y naniniwalang nabigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos na makapangyarihan. So purihin po ang atin pong Panginoon bago tayo tuluyang magpaalam. Opo no, tayo po ay minsan pang bumabati ng magandang umaga sa mga nakinig at sumubaybay ng mensahe ng mabuting balita sa umagang ito. Good morning kay Sister Veneranda Sinita Castillo. Ganon din kay Sister Leah Limit Pacturanan. Opo no, good morning kay Franz Margalio, kay Sister Luz Hubilia Kurong. Opo no, good morning kay Sister Revelina Gascon. Opo no, galing pa po yan ng La Union. Purihin po ang Diyos sa inyong buhay. Opo no, good morning kay Sister Filomena ng Apalit, Pampanga. Opo no, good morning kay Sister Leah Limit. Opo no, sa aking anak na si Jonaline. Opo no, she is watching. Good morning. Kay Ate Josie Rivo, good morning. Opo no, kay Brother Lito Molano, good morning. Kay Sister Merlin Vergara, magandang umaga po. Kay Ate Meli Mateo Balister, magandang umaga po. Ganon din kay Sister Ellie Villapando o Eli Forbes. Opo no, the entire Forbes family, good morning po. The entire Ditubio family, good morning po sa inyong lahat. Opo no, sa lahat ng mga kapatid ko kay Kristo, hindi ko man ma-mention ang inyong mga pangalan. Opo no, believe me. Opo no, ang atin pong mga pangalan ay nasa kamay ng Diyos na makapangyarihan. Opo, at pagdating natin doon, sabi ng atin pong Panginoong Hesukristo, surely we shall receive 100-fold of blessing na ang Diyos ang nagtakda para sa atin, ang nagtalaga para sa atin. So, yun po. Good morning to everyone at ang Diyos po ang patuloy na magpala sa atin pong buhay. Atin pong iyo ko ang ating mga ulo at tanggapin po natin ang pagbabasbas mula sa ating Panginoon. Mula sa Diyos na naghahari noon, ngayon at magpakailanman, naway patuloy niyang buksan ang pintuan ng langit, ibuhos sa bawat tahanan ang masaganang pagpapala na walang silid na sukat kapaglagyan. Naway patuloy kayong pasaganain ng Diyos sa kaalaman at bigyan ng lubos na kapayapaan. Sa Kanya ang kaharian, sa Kanya ang kaluwalhatian at kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po at babay po sa inyong lahat.